Ang Hajar al-Aswad o tinatawag na maitim na bato, ito ay nasa dakong timog ng isa sa sulok ng Kaaba sa may kaliwang bahagi ng pintuan ng Kaaba. Ang batong ito ay nagmula sa langit. Ito ay may lamat na sanhi ng mahabang panahon at wala nang anumang natitira rito maliban na lamang sa napakaliit na bato na kasing laki na lamang ng datilis. Ito ay nagmula sa paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nazal al-hajar al-aswad min al-jannati wa huwa ashaddu bayadan min al-laban, fasawwadathu khataya bani Adam." Bumaba ang al-hajar al-aswad mula sa paraiso na kung saan ito ay nasa matinding kaputian, higit pa kaysa sa gatas. Subalit ito ay naging maitim dahil sa kasalanan ng angka ni Adan. Nangangahulugan kung ang puting bato ay naapektuhan ng kasalanan ng tao, papaano pa kaya ang puso ng tao? Ito ay magkakaroon ng dalawang mata at dila sa araw ng paghuhukom upang maging saksi sa sino mang humawak o dumampi nito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi, layab'athannahu Allahu yawm al-qiyamati lahu 'aynani yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu 'ala man istalamahu bihaqqin." Sumpaman sa Allah, tunay na babangunin at ihaharap ng Allah sa araw ng paghuhukom. At ito ay magkakaroon ng dalawang mata upang ito ay makakita at dila upang ito ay makapagsalita para sumaksi sa sino mang humawak nito o dumampi ng may katotohanan at buong pananampalataya. Isa sa makikita sa Al-Kaaba ay ang Al-Multazam. Ito ay bahagi na matatagpuan sa pagitan ng Al-Hajar al-Aswad at pintuan ng Kaaba na ang sukat nito ay malapit sa 20 metro o 2 metro. Ito ang lugar na kung saan pinaniniwalaan na dinidinig ang mga panalangin at sunna na manalangin at magsusumamo dito habang nakahawak o nakadampi dito ang kanyang mga pisngi, ang kanyang dibdib, mga kamay at palad. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu an, "Ma bayna ar-rukni wal babi yud'a al-multazam, la yalzamu ma baynahuma ahadun yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyah." Sa pagitan ng sulok ng Al-Hajar al-Aswad at ng pintuan ng Kaaba ay tinatawag na Al-Multazam. Walang sino man na kanyang idinampi ang kanyang pisngi, dibdib, mga kamay at palad sa pagitan ng dalawang ito habang nanalangin sa Allah, maliban na lamang na ito ay pagkakaloob ng Allah sa kanya ang panalangin.